Bago natin simulan ang panalangin ito, inaanyayahan ko kayo na maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan ang salita ng Diyos. Pagkatapos, sama-sama tayong manalangin ng may pananampalataya. Isa sa mga pinakadakilang aral na natutunan ko sa aking buhay ay simple, ngunit nagbabago ng buhay, dalhin ang lahat kay Jesus. Lahat. Ang iyong sakit, ang iyong mga pagdududa, ang iyong mga takot, ang iyong kagalakan, maging ang katahimikan na nagpapabigat sa iyong puso. Sa una, ang ideyang ito ay maaring mukhang simplistic, masyadong madaling maging totoo. Ngunit ang 5 salitang ito ay lubos na nagpabago sa takbo ng aking kwento. May panahon na dumaan ako sa isa sa pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Para bang namatay ang lahat ng ilaw, at hindi ko alam kung paano hahanapin ang daan pabalik. Ang kalungkutan ay isang pasanin na tila imposibleng dalhin. Pagod na ang puso ko, puno ng mga tanong na hindi nasasagot at mga sugat na tila hindi na maghihilom. Hindi ako marunong magdasal. Wala akong mga salita, hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngunit sa gitna ng lahat ng kalituhan na ito, ang Diyos, sa kanyang walang katapusang awa, ay naglagay ng mga tao sa paligid ko na hindi sinubukang bigyan ako ng walang laman na mga sagot o pinilit akong magpanggap na ang lahat ay maayos. Walang nagsabi sa akin na maging matatag o isipin ito. Sa halip, itinuro lang nila ako kay Jesus. Hindi nila sinabi sa akin na tumakbo para sa mga paliwanag o humingi ng luhika para sa kung ano ang nangyayari. Ang sabi lang nila, hanapin siya. Huwag maghanap ng mga sagot. Huwag maghanap ng kalinawan. Hanapin lamang ang kanyang presensya. At ang aking kaibigan, na gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Kapag ang buhay ay nagiging matigas at ito ay magiging ang ating likas na hilig ay nais na maunawaan ang lahat. Gusto nating malaman kung bakit, paano, kailan, at nasaan ang Diyos sa gitna ng lahat ng ito. Gusto namin ng logi. Gusto namin ng kontrol. Gusto namin ng maayos na script na nagpapaliwanag sa bawat detalye ng aming sakit. Ngunit ang katotohanan ay, maraming beses, ang buhay ay walang katuturan. May mga sakit na walang paliwanag, mga sitwasyong tila walang kabuluhan. At sa mga sandaling iyon, ang Diyos ay hindi laging nagbibigay sa atin ng mga kasagutan, ngunit lagi niya itong iniaalok sa atin. Ang dakilang katotohanan ay hindi tayo utang ng Diyos ng mga paliwanag. Hindi siya obligadong ihayag ang kanyang panahon o kanyang mga pamamaraan. Siya ay may kapangyarihan, siya ay banal, at ang kanyang mga daan ay higit pa sa kung ano ang kayang unawain ng ating limitadong pag-iisip. Habang nakikita lamang natin na ngayon, ang kasalukuyang sandali at kung ano ang ating nararamdaman, nakikita ng Diyos ang buong larawan. Nakikita niya ang simula, gitna at wakas. Alam niya kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Alam niya ang bawat bitag na sinusubukang itakda ng kaaway laban sa atin at nakikita niya ang lahat ng bagay na hindi pa natin naiintindihan. Nakikita niya ang bawat luhang tahimik mong ibinubuhos. Alam niya ang pagkabalisa na pilit mong itinatago sa likod ng isang ngiti. Naririnig niya ang mga tanong na natatakot kang itanong. Nararamdaman niya ang mga espiritual na labanan na maaring hindi mo alam na nangyayari ngayon. Sinasaliksik niya ang iyong puso. Alam ang tunay na mga dahilan sa likod ng bawat kilos mo at nakikita ang mga sugat na hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin kahit kanino. Nakikita ng Diyos ang lahat, at ito ay tiyak, dahil nakikita niya ang lahat na siya ay karapat-dapat sa lahat ng ating pagtitiwala. Sa Isaias, Kabanata 55, mga talata 8 at 9, ipinaalala sa atin ng Panginoon ang isang bagay na napakalakas. Ang aking mga pag-iisip ay hindi inyong mga pag-iisip, at ang inyong mga lakad ay hindi aking mga daan, sabi ng Panginoon. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Nangangahulugan ito na hindi natin laging maunawaan kung ano ang nangyayari. Ngunit nangangahulugan din ito na hindi natin kailangan, dahil makatitiyak tayo na alam ng Diyos ang hindi natin alam. Nakikita niya ang hindi natin nakikita, at gumagawa siya kahit na parang walang nagbabago. Kung ang mensaheng ito ay nakipag-usap na sa iyong puso sa ngayon, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe sa channel, iwanan ang iyong like, komento sa pagbabahagi ng iyong patotoo at ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ang salitang ito. Ngayon, nais kong hikayatin ka sa isang simple ngunit mapagpalayang katotohanan. Itigil ang pag-aaksaya ng iyong enerhiya sa pagsisikap na maunawaan ang lahat. Itigil ang pag-aaksaya ng iyong enerhiya sa paghahanap ng mga sagot na maaring hindi dumating sa paraang iniisip mo. Sa halip, puhunan ang parehong lakas sa paghahanap ng presensya ni Jesus. Huwag lamang hanapin kung ano ang gusto mong matanggap, ngunit hanapin siya kung sino siya.
May malalim na nangyayari kapag inilipat natin ang focus ng ating isip at puso. Kapag huminto tayo sa pagtingin sa problema at nagsimulang tumingin sa katauhan ni Kristo, nagbabago ang lahat. Kapag ang iyong mga mata ay tumigil sa pagtutok sa tila, hindi malulutas na bundok at bumaling sa isa na makapagpapagalaw nito, ang pasanin ay nagiging mas magaan. Kapag ang iyong mga pag-iisip ay huminto sa pagkalamon ng bakit at kailan, at nagsimulang mabighani sa kagandahan ng isa na humahawak sa iyong kinabukasan sa kanyang mga kamay, ang kapayapaan ay nagsisimulang manghimasok sa iyong panloob na sarili. Isipin mo si Abraham. Nagtanong ang Diyos ng isang bagay na tila imposible sa mata ng tao. Ilagay sa altar ang sarili niyang anak, ang hinihintay niya sa loob ng maraming taon. Hindi humingi ng paliwanag si Abraham. Hindi niya sinabi, Diyos, hindi ito makatuwiran. Sinunod niya lang. Nagtiwala siya na kahit hindi niya naiintindihan, mabuti pa rin ang Diyos. At dahil sa pagtitiwala na ito, nakita ni Abraham na nangyari ang himala. Ngayon, isipin ang tungkol kina Paul at Silas. Nasa kulungan sila, sugatan, duguan, nakadena sa isang madilim na selda. Maaari nilang isumpa ang kanilang sitwasyon. Maaari silang sumigaw, bakit, Diyos? Ngunit hindi nila ginawa. Sa halip, pinili nilang sumamba. Umawit sila ng mga himno ng papuri sa dilim. At anong nangyari? Nayanig ang lupa, bumukas ang mga pinto ng kulungan, at pinalaya sila. Ang mga lalaking ito ay hindi espiritual na mga superhero. Sila ay mga tao, tulad mo at ako. Ang pagkakaiba ay gumawa sila ng malay na pagpili na hanapin ang Diyos higit sa lahat. At ang desisyong iyon ay nagbukas ng pinto sa supernatural. Kung ngayon ay natagpuan mo ang iyong sarili sa isang lugar ng kawalan ng katiyakan, sa gitna ng dalamhati, kawalan, pagkalito, o kahit na isang katahimikan na tila walang katapusan, alamin ito, hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng mga sagot. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat na ito ng mag-isa. Hindi mo kailangang maghintay hanggang sa makaramdam ka ng lakas para tumakbo kay Jesus. Go lang, katulad mo, dalhin ang iyong kaguluhan, dalhin ang iyong mga takot, dalhin ang iyong mga pagdududa, kunin mo ang iyong mga luha, ibigay ang lahat kay Jesus. Alam na niya kung ano ang nasa puso mo. Nakita na niya ang sakit mo. Hinihintay ka na niya with open arms. Dalhin ang bawat pag-aalala sa kanya. Dalhin ang bawat panalangin, kahit na ito ay sa nakakalito na mga salita. Kahit na ito ay ang iyong katahimikan at ang iyong mga luha. Ilagay ang lahat sa kanyang paanan. Hindi siya natatakot sa iyong sakit. Hindi siya nagulat sa iyong mga pakikibaka. Siya lang ang may sapat na lakas para buhatin ka kapag sa tingin mo ay masisira ka na. At sapat na ang pagmamahal niya para samahan ka sa bawat hakbang. Huwag hayaang lunurin ng bigat ng iyong mga tanong ang iyong pananampalataya. Hayaang bumangon ang iyong pananampalataya, kahit na sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Hayaang si Jesus ang iyong tutukan, iyong kaaliwan, iyong sagot, kahit na ang mga tanong ay nananatiling hindi nasasagot. Sa huli, hindi perpektong kalinawan ang nagliligtas sa ating buhay. Si Jesus ang nagligtas sa atin, at siya ay higit pa sa sapat. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyong puso, tiyaking mag-subscribe sa channel. Mag-iwan ng like, magkomento sa ibaba sa pagbabahagi ng iyong karanasan at ipadala ang video na ito sa isang taong kailangan ding marinig ang salitang ito ng pag-asa. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Ngunit bago tayo magsimula, ihanda ang iyong puso. Huminga ng malalim, ilabas ang iyong mga alalahanin, at bigyan ng puwang ang Diyos na makipag-usap sa iyo. Mahal na Haring Jesus, taglay ang buong pagkatao ko. Lumalapit ako sa iyo. Dumating ako ng may pusong nangangailangan, may kaluluwang nananabik sa iyo ng higit sa anumang bagay sa mundong ito. Ikaw ang aking hari, ang aking tagapagligtas. At ang isang mahalagang aral na aking natutunan na hinding-hindi ko malilimutan ay ito. Kapag ang buhay ay nanaig sa akin, kailangan kong dalhin ang lahat sa iyo. Hindi lang ang malalaking problema, hindi lang ang mga emergency, kundi ang bawat maliit na detalye. Bawat nakatagong takot, bawat tahimik na pagdududa, bawat maliit na pasanin ay tahimik kong dinadala kapag walang ibang nakakakita. Ang simpleng katotohanan ito ay lubos na nagpabago sa aking buhay. Sapagkat sa mga sandaling gusto ko ng mga sagot, inalok mo sa akin ang iyong presensya. Nang humingi ako ng kalinawan, binigyan mo ako ng aliw. At noong naisip kong kailangan kong malaman ang lahat, ipinaalala mo sa akin na ang talagang kailangan ko ay ikaw. Panginoon, ang iyong salita sa Awit Kabanata 40, mga talata 1-3, ay nagsasabi, ako ay naghintay ng may pagtitiis sa Panginoon, tumagilid siya sa akin at narinig niya ang sigaw ko. Inyangat niya ako mula sa hukay ng kapahamakan, mula sa putik na putik,
Inilagay niya ang aking mga paa sa isang bato at itinayo ang aking mga hakbang. Naglagay siya ng bagong awit sa aking bibig, isang himno ng papuri sa ating Diyos. Panginoon, natututo akong maghintay sa ganitong paraan. Nang may pasensya, hindi pagkabalisa. Nagtitiwala na kahit ako'y nakakulong sa putikan, ikaw ay darating at bubuhatin ako. Naniniwalang kahit tila hindi naririnig ang aking sigaw. Iyong buong pagmamahal na ikiling ang iyong tainga upang ako ay marinig. Salamat sa pagiging Diyos na nakikinig, Diyos na nagtataas sa akin, Diyos na nagtatatag ng aking mga hakbang at nagbibigay sa akin ng bagong awit ng papuri. Jesus, may mga bahagi ng aking buhay na napakabigat pa rin para sa akin. May mga tanong na hindi pa nasasagot, mga sugat na hindi pa naghihilom, mga sitwasyong hindi nagbabago. At sa gitna ng katahimikang ito, minsan hindi mapakali ang puso ko. Ngunit gayon paman, pinili kong magtiwala sa iyo. Dahil ang iyong pananahimik ay hindi nangangahulugan ng kawalan. Ang iyong pagkaantala ay hindi nangangahulugan ng pagtanggi. Salamat sa pagiging matiyaga sa akin kapag nahihirapan ako sa pagkalito. Salamat sa pagtayo sa tabi ko, kahit na lumalayo ako. Hindi ka sumusuko sa akin. Hindi ka nagsasawa sa akin. At dahil doon, ako ay lubos na nagpapasalamat. Ang iyong salita, sa awit kabanata 73, versikulo 23 hanggang 26, ay nagsasabi, "Gayunman ako ay laging kasama mo, hinawakan mo ang kanang kamay ko, pinapatnubayan mo ako ng iyong payo, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Sino pa ba ang meron ako sa langit? At sa lupa ay wala akong ibang hinahangad kundi ikaw. Bagaman ang aking laman at ang aking puso ay nanghihina, ang Diyos ang lakas ng aking puso at aking bahagi magpakailanman. Lord, kahit nanghihina ako, hawak mo ang kamay ko. Kahit na naliligaw ako, ginagabayan mo ako ng iyong karunungan. Ikaw ang aking bahagi, ang aking kayamanan. Walang anuman sa lupa na higit kong ninanais kaysa sa iyong presensya. Banal na Espiritu, mangyaring magsindi ng bagong apoy sa akin. Tibok ng puso ko sa pagmamahal kay Jesus. Gawin ang aking espiritu na mapagbantay, matulungin at ganap na sumuko. Ayokong mabuhay sa utopilo. Gusto kong mag-alab na may pagnanasa sa iyong kaharian. Gusto kong manatiling tapa. Gusto kong magdasal kahit mahira. Gusto kitang hanapin, kahit na sa mga araw na pakiramdam ko ay espiritual akong tuyo. Mangyaring, Panginoon, protektahan mo ako mula sa espiritual na katamaran. Huwag hayaang lumamig ang aking puso. Ilapit mo ako sa iyo, Jesus. Protektahan ang aking isip mula sa mga pag-atake ng takot, pagkabalisa, at panghihina ng loob na sumusubok na nakawin ang aking kapayapaan. Alisin ang aking mga iniisip mula sa mga anino at ilagay ang mga ito sa mga bagay sa itaas. Bigyan mo ako ng espiritual na mga mata upang makita na ang hindi nakikitang mundo ay totoo, na ang espiritual na labanan ay totoo, ngunit ang tagumpay na iyong napanalunan ay totoo rin. Ipaalala sa akin, Panginoon, na ang kaaway ay sinungaling, na ang bawat planong sinusubukan niyang gawin laban sa akin ay dapat yumukod sa harap ng iyong pangalan, na ang pressure na nararamdaman ko ngayon ay hindi pa katapusan. Palakasin mo ang aking puso para sa espiritual na pakikibaka na ito. Palakasin mo ako sa pananampalataya, kahit na ang aking katawan ay pagod. Kung ang panalangin ito ay umaabot sa iyong puso, iniimbitahan kitang mag-subscribe sa channel. Mag-iwan ng iyong like, magkomento na nagsasabi kung paano ka nakipag-usa sa mensaheng ito at ibahagi ito sa isang tao na kailangan ding marinig ang salitang ito ng pag-asa at lakas. Panginoon, kinikilala ko na hindi ko kayang manalo sa laban na ito ng mag-isa. Kaya't ngayon, muli, isinusuko ko ang aking sarili sa iyong paanan. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng bahagi ng aking buhay na hindi pa rin maayos, lahat ng bahagi ng aking puso na nasasaktan pa rin, at bawat pag-iisip na nagpipilit na alisin ang aking kapayapaan. Pinipili kong magtiwala sa iyong timing. Pinipili kong maniwala na gumagawa ka sa likod ng mga eksena, kahit na hindi ko ito nakikita. Alam ko na ang iyong mga plano ay mas malaki kaysa sa akin, na ang iyong mga daan ay mas mataas kaysa sa aking mga paraan, at ang iyong pag-ibig sa akin ay hindi natitinag. Panginoon, baguhin mo ang aking pag-asa. Ipaalala sa akin na ang mahirap na oras na ito ay isang yugto lamang, hindi ang huling hantungan. Na ang mga luhang ibinubuhos ko ngayon ay magdidilig sa bukas na puno ng mga ani. Na ang madilim na gabing kinakaharap ko ngayon ay magbibigay daan sa isang bagong bukang liwayway na puno ng mga pangakong natupad. Nagdarasal ako para sa emosyonal, mental, at espiritual na lakas. Hinihiling ko sa iyo na alisin sa akin ang bawat diwa ng panghihina ng loob, bawat tinig ng paratang, bawat hindi kinakailangang bigat na dinadala ko. Kunin mo ang aking mga pasanin, Panginoon.
Turuan mo akong magpahinga sa iyo, magtiwala ng totoo, maghintay ng may pananampalataya, at may pusong payapa. Alam kong binabantayan mo ako. At kahit na hindi agad nagbabago ang mga pangyayari sa paligid ko, ang kailangang baguhin ngayon ay kung ano ang nasa loob ko. Naway lumago ang aking pananampalataya. Naway lumakas ang aking pagtitiwala sa iyong pag-ibig. Naway mabuksan ang aking espiritual na mga mata upang makita na ikaw ay mas malapit kaysa sa inaakala ko. Ama, ipinagdarasal ko rin ang lahat ng taong nakikinig sa panalangin ito ngayon. Naway maabot ng iyong banal na espiritu ang bawat isa sa kanila, nasaan man sila. Naway magkaroon ng ginhawa para sa mga umiiyak, pag-asa para sa mga pinanghihinaan ng loob, at lakas para sa mga handang sumuko. Bumisita sa mga tahanan, magdala ng pagkakasundo sa mga pamilyang nasa krisis, magdala ng kagalingan sa mga nasirang puso, palayain ang mga nakakulong sa pag-iisip ng pagkatalo, pagkabalisa, at tako. Naway ang panalangin ito ay maging punto ng pagbabago sa buhay na marami. Naway ngayon ang araw na magsisimulang magsulat ng mga bagong kwento. Jesus, naway madama ng bawat tao rito ang iyong yakap ngayon. Isang yakap na nagpapainit, umaaliw at nagbibigay ng seguridad. Isang yakap na nagsasabing, Anak, anak, nandito ako. Huwag kang matako. Hindi ka nag-iisa. Ang tiwala ko ay sa iyo, Panginoon. At alam ko na kahit hindi ko naiintindihan ang lahat, ikaw ang may kontrol. Nasa mabuting kamay ang aking kinabukasan. Ang aking buhay ay nasa ilalim ng iyong proteksyon. Nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng iyong ginawa, sa lahat ng iyong ginagawa ngayon, at sa lahat ng iyong gagawin sa hinaharap. Pinupuri kita, dinadakila kita at ibinibigay ko sa iyo ang aking puso. Manaig nawa ang iyong kalooban sa akin. Naway matupad ang iyong mga plano, dahil alam ko na ang mga ito ay walang katapusan na mas mahusay kaysa sa anumang naiisip ko. Amen. Kung nakipag-usa sa iyo ang panalangin ito, inaanyayahan kita muli. Mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng higit pang mga mensahe tulad nito. Iwanan ang iyong like para matulungan ang content na ito na maabot ang ibang tao. Magkomento sa ibaba na nagsasabi sa amin kung ano ang sinabi ng Diyos sa iyong puso sa pamamagitan ng panalangin ito. At ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng salitang ito ng pananampalataya at pag-asa.